Totoo po bang mas dasal kung may intercessor tulad ni Mama Mary at mga santo? Kila Risley, Ribsley. Kung totoo bang mas madaling magdasal kapag may intercessor tulad ni Mama Mary at ng mga santo? Okay, ganito po yan. It's a matter of you being diligent, being very patient. Pwede ka naman pong dumiretso kay Ama, pwede ka pong dumiretso kay Jesus Christ. Pero parang, kasi, thy will be done on earth as it is in heaven. May laws po. May nanay po siya, kasi Mama Mary. Kung gusto ninyong palaging napapaalalahanan kasi mabait na anak po ang ating Panginoon, edi manghingi na rin kayo ng favor kay Mama Mary. Wala naman pong masama doon. Hindi ba? Mas maraming dinadasalan, mas maraming sasalubong din sa'yo pagka kailangan mo na ng sasalubong. Ganun po. Tita, paano po ba mag-heal ng self sa bad spirit or negative energy? Ano po? Felix, alam mo, the best thing that you can do is to pray. You pray with all your, if you're Catholic, do the rosary. Alam mo, napaka-powerful ng rosary. Kung hindi ka naman Katoliko, kung anong dinadasal ninyo sa religion nyo, basta dasalin mo po ng buong puso at kaluluwa, yan po ay napakahalaga at nakakatulong talaga. Pray naman ako ng pray, but there are times that I can't help but cry, feeling helpless, lost. Okay, how are you praying? Ano yung prayers mo? When you pray, make sure you're respectful to the God that you're praying to. Ibig sabihin, huwag kang magpe-pray na nakabra ka lang o kung lalaki na nakabrief ka lang. Igalang mo naman yung dinadasalan mo. Kung Diyos ang di bale, kung demonyo yung dinadasalan mo. Kung Diyos ang dinadasalan mo, nasa langit, you believe in God, you be respectful and wear something decent. I mean, I'm not talking about mag-gown ka. Pero kailangan may takip naman ang iyong dibdib at huwag mo namang ipakita ang iyong hita. Kahit tuwalya o kumot, pwede naman. At umupo ka. Kasi katulad ng palagi kong inuulit-ulit, kahit po basurero, hindi nyo naman kakausapin ng nakahiga. Tapos nakakatulog ka pa. Dapat po, kayo'y umupo man lang kung hindi kayang lumuhod. Huwag kang magsawa, Owi, sa panalangin. Kasi God has His own time. He has His own reasons for not granting the things that you are asking for. Siguro, may mas magandang mapupunta sa'yo sa halip na dun sa mga bagay na hili-hiling mo. Pag nagdadasal po tayo, huwag nyo namang i-generalize, parang bumili kayo ng kangkong na isang tali. Patawarin nyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Kung gusto nyo pong maging humble, you try to remember each and every sin that you've done, that you've made. Yung hanggang maaalala mo lang at hihingi mo ng tawad yun. Pati yung sa taong ginawa ng kasalanan. Ganun po. Kung hindi nyo na maalala, pwede nyo ring sabihin, pasensya na po, hindi ko naalala kung ano yung natitirang kasalanan ko. But, never yung masyadong nagmamadali, generalize lahat. Remember this, if there are things that you want to achieve, there are things that you want done while you're sleeping, habang natutulog po tayo, pwede ninyong sabihin sa inyong sarili. Kausapin ninyong sarili ninyo, gusto kong maalala kung ano yung pinuntahan ko. To look, well, if you believe in God, if you believe in angels or your Mama Mary or your spirit guides, you tell them. They hear you. Believe me, they hear you. Kailangan lang buong puso't kaluluwa. Muchiness, how do you deal with repeated failures? Have more faith. Have faith in God, have faith in yourself, and you stand up again. Every time you fall, you stand up again. Hanggang may hininga ang tao ay may pag-asa. Tandaan mo yan. And the pain, you offer it to God. You offer it to Jesus.
Well, vast, does persistent failure po imply that it's already a way for God to say no? Okay, it's like this. That's your choice. If you keep repeating the same mistakes or you refuse to acknowledge the fact that you're always failing in that endeavor, that's on you, that's not on God. You choose something else. You pray for it. You will know. You will know. Kasi ang gaan ng feeling pag tama yung pinili mo. Hindi superficial. You will feel it in your heart. You will feel it in your heart. Ang dami pong benefits ng crystal sa tao. It can record all of your activities. It can calm you down. It can ground you. It can give, as long as you're a good person and your intention is good, you think of pure thoughts, yung lahat ng crystals na hawak mo ay makakatulong sa iyo, mai-enhance kung ano yung meron kang good qualities. Meron lang akong gustong sabihin tungkol sa filter. Huwag kayong masyadong na namumula ng mga taong gumagamit ng sobrang filter. Hayaan yun na. Kung yun lang naman ang ikaliligaya nila. I mean, ako, gagamit din ako. Hindi nga lang overacting. Hindi, okay lang ako na walang filter. Pero huwag kayong mambabas dun sa mga taong naggumagamit ng filter. Kanya-kanya yan eh. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Sila naman na nagbabayad ng app. Kaya huwag kayong huwag masyadong mapanghusga. Gamitin ninyo ang energy ninyo sa kabutihan, sa magandang bagay. Huwag nang mambash. Diyos ko, babashin ninyo yung gumagamit ng filter. Be fair. Be nice. Be nice. Ang pangit na ng sitwasyon natin. Puro na lang away, puro na lang gulo. So, yung makakatulong sa pag-iwas sa mga bagay ng ganyan, tumulong na lang tayo. Huwag niyo ugaliin pati ng babash na dahil lamang sa politika. Lalo na kung wala namang binabanggit na kung ano man. Katulad ko. Huwag na po. Hindi naman kailangan. At saka, I always just want to help people the best that I can. Ano yon? World War III? Tita, is it true na? Well, World War III, it has been predicted even before na magkakaroon talaga. Death is the wages of sin. As a country, ganito yan. Tayo, di ba individually, nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Ang country, ganun din. Pag ang country masyado nang mabigat, mas maraming tao na ang nagkakasala at malayo na sa Diyos, hindi na gumagalang sa magulang, nakikipag-away palagi, wala nang ibang inisip kundi maghanap ng mababas. Yan. Yung country, bumababa rin. Yung frequency ng country as a whole, kasi country natin yun. Kunyari, magsasuffer. Yan ang consequences. Yeah. Pag ako po nag-i-explain sa inyo, pinipilit ko pong maipaliwanag ng simple lang sa abot ng aking makakaya. Simplified version po ang pinaparating ko sa inyo para makatulong kahit papano. Kung makakaiwas ba ang Pilipinas sa World War III, ipanalangin natin, utang na loob. Napakalaking bagay ang panalangin, regardless of whatever religion you have. Yung taimtim na buong puso't kaluluwa, idasal natin na sana huwag tayong tamaan. Kasi talo tayo. Wala naman nananalo sa giyera. Lalo na yung mga pobre, kaawawa naman saan tatakbo. Wala ni pamasahe para makalayo. Wala nang makain, magkakagera pa. Magtulong-tulungan po tayo na magdasal